Southeastern part ng Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas pa rin, patuloy makakaranas ng malakasang ulan. Hilagang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin na magiging maulap at mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Lalalabi naman sa magiging katamtaman, pero magiging mas maulap pa rin tuloy-tuloy ito, kabilang na ang Mindanao na makakaranas ng mga kalat-kalat din ng mga ilang moderate and clusterized na mga heavy rain showers. Above average rainfall, tumataas na sa Eastern Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 9, 2025. Ang oras nating po ay may maga, alas 10:47 na ng umaga. Araw ngayon ng translasyon ng Poong Nazareno. So, nagsimula na po kanina pang madaling araw na nag-celebrate ng translasyon. At ang bahagi nga po ng City of Manila ay halos maraming isinarang mga daan dahil sa libu-libong mga deboto ngayon ang naroon at kasalukuyan ngayong pumaparada. Mag-ingat po sa mga kababayan natin doon sa araw na maghapon. Medyo makulimlim tayo, so hindi natin niro-roll out mga posibleng mga mahihinang pag-ulan. Pero base sa ating daily forecast o forecast storm prediction ay may mga tsansa pa rin daw tayo ng uulanin dito sa Metro Manila. Maring light rain showers lamang ito o drizzle rain. So medyo handa tayo sa mga payong natin just in case, lalo na sa mga deboto natin dyan. Huwag kayo mag-alala dahil hindi naman inaasahan na malalakas ang buhos ng ulan nito. Maring mga light drizzle rains lamang ang kadalasan. Magiging mas makulimlim lamang dahil nga po sa salubungan pa rin ng ating amihan at east list, kaya madalas haze ang ating paligid. So magkaroon man ng mataas na saturation, minsan bumubuhos yan mga wisik-wisik na mga pag-ulan. Ganun ang madalas na mararamdaman natin. Mula sa ating thunderstorm watch, mula sa data feed ni Pag-asa ay ang buong na NCR pa rin, kasama ang Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite ay asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorms within 12-hour period yan. So inaabisuhan po na maging mapaghanda at i-monitor na lamang yung mga possible updates nito. Sa may bahagi naman ng Visayas area ay patuloy pa rin ang halos buong Visayas region, kasama na ang Mimaropa na makakaramdam pa rin daw ng mga localized thunderstorms within 12 hours. Kasama na ang buong Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar at sa buong bahagi ng Samar region at Leyte makakaranas dito. Lalo na dyan sa may bandang Eastern Samar na patuloy pa rin binabaha dahil sa walang tigil na malalakas na pag-ulan dahil nga po sa Pestrap dyan at yung bouncing o yung pinaka-boundary ng shear line ay nandyan sa may bahagi nga po ng bandang silangan ng Southeastern Luzon, sa may bandang Bicol Region, yung parang boundary. Lumawak po masyado. Sinabayan pa ng malawakang sa Pestrap dito sa may bandang Eastern Visayas Region, pagitan ng Sorsogon, kaya napakataas po ng water vapor na tuloy-tuloy na nagpabaha tuloy sa ilang probinsya sa may bandang Samar Region. Ingat na lamang po. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo. Well, as usual, stationary yan. Magiging overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang iran dito sa bahagi pa rin ng Luzon. Manaka-naka lamang na medyo nagmo-moderate, pero sa bahagi ng extreme ng Luzon, nakakaranas na rin sila ng mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil nga po sa tuloy-tuloy na amihan natin at eastern list. At yung mahamog na paligid pa rin ay patuloy pa rin yan habang umiiral ang malakas natin amihan na. So take note dyan. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 2:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon nanatiling 30.7 degrees Celsius pa rin ang pinaka-highest air temperature namin sa Caloocan na umabot ng 30.7 degrees Celsius nga kahapon ito ng hapon at 2:23 PM. So wala tayong komento sa heat index na natiling nasa 37.1 degrees Celsius lamang ang init pandama namin sa Caloocan. So napaka-comfortable po at halos hindi dama ang mataas na heat index. Sa ating past 24 hours naman ng PX streams, nangunguna pa rin ang Davao Airport sa may pinakamataas na air temperature na 33.9 degrees Celsius.
At sa mababang temperatura naman sa Baguio City ay nasa 15.2 degrees Celsius. So patuloy pa rin ang napakamaginaw na temperatura sa may Baguio, lalo na sa may bandang La Trinidad at Benguet. Pagdating sa ulan, well, matik na po ang Birac Catanduanes, nakaranas sila ng 117.1 mm na total rainfall. At lalo na sa may bandang Eastern Samar Region ay abot bewang pa rin daw ang pagbaha. Ingat po sa mga kababayan natin at talagang hindi pa panahon ng habagat at wala pang bagyo niyan. Mabilis na kagad nilulubog ang bahagi ng yan. So ano ba nangyayari sa mga flood control projects at bakit parang hindi po nararamdaman sa mga taga-probinsya ng Bicol Region at Eastern Visayas? Hindi naramdaman yung proyekto ng ating gobyerno tungkol sa flood control projects na yan. Bakit ang bilis-bilis pong binabaha pa rin ang mga lugar na yan? So dapat matuunan yan ng pansin. Samantala sa ating outside humidity naman ay nasa 78% yung ating outside humidity concentration, mataas. Bumaba lang ito ng 2% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure sa Metro Manila at 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. So natiling mababa ang ating high tide levels. Nasa low level pa rin ang ating tide levels dyan sa Manila Bay. Pero manatiling mataas ang alon lalo na sa bahagi ng Extreme Luzon at halos sa silangang parte ng bansa. Ingat na lamang po at kung maaari, huwag munang pumalaot sa mga malilit nating bangkero dahil napakadelikado pa rin. Air quality natin, moderate pa rin. So mataas ang air concentration, 61 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, lalo na dyan sa ginaganap na translasyon para maiwasan ang hindi may paliwanag na respiratory illness po sakali. Nauuso na naman kasi yan. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM, inasang lulubog ito mamayang 5:42 PM. At ang ating 73% illuminated na po na waxing gibbous na liwanag ng buwan ay sisikat ito mamayang hapon na po 1:17 PM at kinabukasan na ng madaling araw ito lulubog at 2:31 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at bukas ng Biyernes, para mananatiling maulap ang ating panahon sa umaga at sa hapon, magkaroon din ng 100% chance na pag-ulan. Pumasok man ang chansang yan, maaaring nasa drizzle light rains lamang ang kadalasan, except na lamang dyan sa may bandang Eastern Samar Region at Bicol Region na talagang binabaha pa rin. Bukas ng Biyernes ay magiging maulap pa rin ating panahon sa Metro Manila talang karatig ng Lolo Luzon. Ingat na lamang sa mga isolated showers dahil nga po sa saturation ng amihan at banggaan ng ating Estelis. Chance na pag-ulan bukas ng Biyernes 13% o 10 to 13%. So mas mataas pa rin ngayong araw. Pero isolated cases lamang yan mga folks. Again, except yan sa may bandang Eastern Samar Region at Bicol Region at sa may bandang Sorsogon. Dahil nandyan po yung pinaka-shear line at yung surface track. At sa ating short-term weather forecast, gusto malaman kung nitong next week o this coming weekend ba patuloy tayo makakaranas ng ganitong panahon. Yes, totoo po, tuloy-tuloy po at hindi naman tayo nagkamali ng palaging paalala na tuloy-tuloy pa rin tayo magiging overcast, haze at maulan at makulimlim ang panahon dahil patuloy pa rin ang malakas natin amihan. Actually, hanggang next week po yan, tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng partially cloudy, haze at overcast po. Hanggat nandyan po yung amihan at expected ang mga intertropical convergence zone, magde-develop yan anytime. Dahil po sa tuloy-tuloy na mainit na temperatura sa Southern Hemisphere na nagkakaroon nga po ng mga bagyo ngayon dyan sa may bandang South Hemisphere. Tumataas ang forecast ng mga tropical cyclone development sa may Southern Hemisphere. So diretso kita sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po ang bahagi ng Extreme Northern Luzon, kabilang na ang buong Cordillera at Base Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley. Yan, mapaaparian at sa ilang bahagi nga po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Extension na yan ang bandang La Union, yan sa may kalurang bahagi ng Lolo Luzon. Pakikita po yung trap na ito ng pinaka-boundary pa rin ng shear line na yan. Yan. Actually, yung malawakang shear line nandito yan sa may bandang halos bandang boundary ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Nagkakaroon lang ng stranding ng shear line. So nagiging ito, may ituturing nating frontal systems yan. And then mayroon pa ring frontal system dito na salubungan ng malakas na stellis dito. Dito ay malakas na portion ng stellis. Dito meron din pero manipis
nakakalusot lang ng konti yung ating stilis dito. Kaya nagbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Extreme Luzon. Hindi ligtas dito ang Trinidad at Baguio City ha, ilang bahagi dyan sa kalagitnaan ng Mountain Province at Apayao area. So magdala po ng payong dahil expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan ha. At yung thunderstorms, mukhang mababa lamang ang chance na magkaroon ng mga localized thunderstorms sa may extreme Luzon dahil masyado na pong malamig ang temperatura dyan. Walang gaanong mainit ng temperatura, so yung chance na magkaroon ng localized thunderstorms, napakaliit na porsyento lamang. Hindi katulad din sa may bandang katimugang bahagi naman sa silangan. Malakas po yung daloy ng stilis dito, kaya yung salubungan ng init at lamig dito, mataas ang concentration ng electrical charge na magbubunsod ng mas maraming localized thunderstorms dyan. So mag-iingat po lahat sa bahagi nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas. Wala naman sa may Central Luzon, pababa pa rin ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Patuloy pa rin tayo magiging overcast, gloomy at maulap na himpapaw rin. Bagamat yung tsansa ng pag-ulan ay manatiling mababa ang tsansa, pumasok man, maaring mga light drizzlings lamang yan. So sa mga nag-position ngayon ng translasyon, wala po dapat ikabahala. Magkaroon lamang ng maliliitang pagpatak ng ulan kung sakaling pumasok po yung tsansa na yan. Depende na lamang yan sa mataas na saturation levels dahil nga po sa bigat at lamig ng water vapor sa himpapawirin natin dahil nga po sa ating amihan o yung lamig ng paligid. Siyempre kapag nadadampian ng mainit yan, mabilis pong maging moisture at nagdudulot po ng pagbuhos ng ulan. So kung gagamitin na natin ang NOAA satellite imagery para mas klaro ang detalye, kitang-kita natin mula din sa may bandang Extreme Luzon nga po, nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan mula Tagig-Tugigaraw kasama na ang buong Mountain Province nga po, Ifugao, pababa ng Benguet, Nueva Vizcaya at dito sa may bandang boundary ng Pangasinan. Pero mula nga po din sa may bandang Central Luzon kasama na ang Metro Manila, magiging maulap lamang at may mga tsansa nga po ng mga light drizzle rains. Again sa may bandang Calabarzon area, katamtaman na lagay ng panahon, maulap pa rin at halos gloomy pa rin ang ating paligid dyan. So hindi natin maialis sa mga light drizzle rain showers pa rin hanggang di sa may bandang Laguna. Yan, lalo na sa may bandang Paete, pababa na yan ng bandang Liliw o bandang boundary ng Dolores, pagitan ng Tayabas o Lucena. Yan, boundary ng Quezon Province. Pero dito sa bahagi nga po mula Cavite, pababa na yan ang Magallanes, Batangas area, yan, sa Lipa, hanggang di sa may bandang Lagura ng Dolores San Pablo, mas katamtaman kayo dyan. Magiging mas gloomy nga lang ang ating maghapon dahil pati rin sa patuloy na overcasting gloomy natin na panahon. Pero mabababa ang tsansa ng pag-ulan. Ang Mimaropa naman mula bandang Occidental at Oriental Mindoro, bagamat mas maulap kayo dyan, maliit din ang tsansa ng mga pag-ulan. Pumasok pa ng forecast niyan at 40%, maaring mga light drizzle rains lamang. Hindi kagaya sa bahagi ng Palawan, patuloy ka rin kayo makakaranas ng mga light to moderate showers ang ilang bahagi sa Puerto Princesa, Nara hanggang Brooks Point area. May mga cluster na heavy rain showers na mararanasan dyan sa may bandang Nara at Brooks Point so ingat po at magdala ng pananggalang sa ulan just in case. At nabanggitan natin ang bahagi ng Bicol Region, siyempre ang Camarines Norte, ang Camarines Sur, mas magiging maulap pa rin kayo at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At mula bandang Catanduanes na nakakaranas ng mas malalakas na pag-ulan, kabilang na ang Iriga hanggang Dares ng Legazpi, Sorsogon na nakakaranas ngayon ng moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga kababayan natin. In the rest of South Luzon, mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate ay hindi gaya sa bahagi ng Masbate na nakakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, mostly moderate and some heavy rain showers dito sa may bandang Masbate City, patawid ng bandang dyan sa may bandang Tikaw Island. Ingat po at magdala po ng payong at ingat sa posibleng mga pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa and the rest ng bandang silangan ng Eastern Visayas na mas nakakaranas ng malalakas na pag-ulan sa halos buong Samar Region. Mula yan sa bahagi nga po ng Northern, ng Lawang, ng Northern Samar, pababa na ng Dolores, Borongan, hanggang MacArthur at Mercedes na po yan. Expected pa rin ang mga tuloy-tuloy na pagbaha dahil sa patuloy na saturation ng ating shear line na napakalawak po nung boundary. Masyadong malawak, ayan o. Nagkaroon lang ng hiwalay na outer bands ng frontal system dito sa may bandang Extreme Luzon. Pero yung ating shear line ay nandito sa may bandang pagitan nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya patuloy ang surface trough dyan na nagbubunsod ng malawakang pag-ulan
kasama pa ang pagkilat at pagkulog. Ingat na lamang po at expected po ang mga pagbaha kung sakaling apektado ang mga kababayan ninyo dyan ay kung maaari mag-evacuate na lang muna po kasi hindi natin alam kung nandyan na po yung mga tulong mula sa DSWD kung sakali may mga nailikas. Sana ay inaasikaso ng ating gobyerno o yung ating pamahalaan lalo na sa local government units yung mga kailangang ilikas po sa bahagi na yan ng Samar Region dahil tuloy-tuloy pa rin kayo nakakaranas ng moderate and heavy rain showers sa bahagi na ng Eastern Samar Region. Magiging maulan din ang bahagi ng Leyte mula Tacloban, pababa na yan ng La Paz hanggang Abuyong hanggang dito na yan sa dulo ng San Francisco sa Southern Leyte. Ingat po at magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. Hindi riligtas ang bahagi ng Ormoc bagamat magiging mas maulap kayo pero bugsong maulan ang iiral. Wala naman sa sentro ng Visayas at west portions mula Panay Island ay magiging mas maulap ang panahon ninyo dyan pero bagamat mas makatamtaman ang iiral mula dyan sa bahagi nga po ng Negros Occidental sa paligid ng Canlaon at dyan sa may bandang Guimaras patawid ng Iloilo ng Panay Island magiging mas maulap kayo dyan. Asahan din ang mga isolated light rain showers hanggat maaari magdala ng pananggalang sa ulan. Pero sa pagdating naman ng Negros Oriental, lalo na sa dulo sa ibaba ng San Jose hanggang Dumaguete at Siaton, mas nakakaranas kayo ng ilang moderate and heavy rain showers po dyan. Kabilang na ang Siquijor at katimugang parte ng Cebu area na mula Oslo hanggang Argao. Katamtama naman sa bahagi ng Cebu City, Mactan, pataas ng bandang Daang Bantayan. Isolated light rain showers din ang iira sa inyo dyan. Magkakaroon din kayo ng mga tsansa na mga localized thunderstorms na nakataas nga po within 12 hours nga po yan. Kabilang na ang bahagi ng Bohol, bagamat mas katamtaman ng panahon ninyo, hindi rin may aalis ang forecast dahil nasa 65% chance daw na uulanin kayo sa may buong bandang Bohol ngayong maghapon. Mas maganda mag-ready na lamang ng payong just in case. Bagamat naman sa parteng Mindanao, lalo na sa bahagi ng Surigao region, sa Surigao del Norte na magiging mas maulan pa rin, kalat-kalat po ito, hanggang sa bahagi nga po ng Surigao del Sur. The rest ng Northern Mindanao, mga kalat-kalat din naman pag-ulan ng iiral mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, damay na ang Cagayan de Oro, Iligan, hanggang dyan sa may bahagi ng Misamis Occidental, sakop na yan ang papasok ng Zamboanga Peninsula. Wala naman sa bahagi ng Agusan del Sur hanggang Davao de Oro, bagamat katamtaman, hindi rin may aalis sa mga ilang kalat-kalat o clusterized na ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa may ng Compostela Valley. So magdala pa rin ng pananggalang bagamat minsan sumisikat ang araw sa inyo maya-maya nagiging overcast and gloomy and partly to mostly cloudy naman. The rest ng Davao region mula Davao del Norte, Davao del Sur hanggang ilang bahagi ng Davao Occidental magkakaroon din kayo ng mga hindi inaasahang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa mga taga Davao Occidental dyan sa bahagi ng Sarangani, Sakop hanggang dito na sa bahagi ng General Santos City. Pagitan niyan ay magiging maulap at mga kalat-karti ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Sa sentro ng Mindanao mula Bukidnon, katamtaman din ang lagay na panahon, partly to some mostly cloudy din ng iiral at hindi mawawala ang mga isolated light to some moderate rain showers, lalo na sa may bandang Valencia, Bukidnon. The rest ng Sorsogon area mula sa South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas na yan ng Maguindanao del Norte, North Cotabato, yan. Sakop-sakop na yan hanggang dyan sa may sakop pa rin ito ng North Cotabato, dyan sa may bandang Almada hanggang Banisilan. Magiging katamtaman ang panahon sa inyo, pero hindi mawawala ang mga isolated light to some moderate rain showers and localized thunderstorms. Again, sa mga taga South Cotabato, magiging maulan din sa inyo dahil balita ko meron daw sineselebrate din dyan o nire-ready na mga nagtatranslasyon na nakikisipat siya ng mga ibang Katoliko dyan. Hopefully, hindi kayo abutan ng mga kalat-katapag-ulan lalo na sa taga General Santos City. Dala naman ng mga pananggalang sa ulan just in case. At wala naman sa bahagi ng Lanao del Norte papasok nga po ng Zamboanga Peninsula ay magiging katamtaman bagamat mas maulan ang parte ng Dipolog hanggang sa may bahagi ng Oroqueta ng Misamis Occidental, La Libertad, Sapang Dalaga hanggang Dapitan. Mga ilang moderate and some heavy rain showers po ang umiiral at nararamdaman dyan sa bahagi ng Plaridel at hanggang Oroqueta ng Misamis Occidental. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. The rest ng Zamboanga del Norte, katamtama naman tayo dyan hanggang dito sa may bandang Zamboanga del Sur. Magiging maulap din ang Zamboanga Sibugay na may mga ilang mga light rain showers din ang iiral
maging sa Zamboanga, Sinti at Isla ng Basilan at Ulusulo. So generally, mga ilang kalat-kalat lamang o scattered rain showers ang mas iiral sa halos buong Kamindanawan. Maliban na lamang sa ibang bahagi ng Southern Visayas, Eastern Visayas at Southeastern Luzon, lalo na nga po dyan sa may bandang Legazpi at Sorsogon. Ingat po at inaasahan pa din ang tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan na magdudulot po ng malawakang pagbaha. Bagamat na-dissipated na po itong si 91W, inalis na siya ng tuluyan sa ating tropical cyclone sector. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring for possible na maaring may buong tropical wave, lalo na sa may bandang east-southeast ng Mindanao. Wala dito sa ating global spectral model so far, wala naman tayong nakikitaan. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga trough surfaces, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas, dahil nga po yung ating shear line ay mas bumaba na. Ayan o, kitang-kita naman. Yung pinaka-boundary ng shear line na sa halos Eastern Visayas na, ayan o, hanggang sa mga susunod na araw, which is nararamdaman natin ngayong araw. At patuloy na nakakaranas ng malawakang ulan dyan sa may bandang Legazpi, Sorsogon at Eastern Visayas nga, kagaya pa rin ng mga nakarang araw. At wala naman tayong nakikitang tropical wave dahil yung ITCZ lines ay nandito sa Indonesian Peninsula. Expected dyan, dito mga tropical wave madalas nabubuo dyan. Kasama na ang bandang Malaysia, yan, Papua New Guinea, yan, nakakaramdam sila dyan ng malawakang trap at tropical wave. So may mga chances pa rin na maaring magpang-abot sa may bandang katimugan ng Davao Region anytime soon kung may mabuong mga tropical wave. Bagamat sa mga yon ay hindi naman natin nakikitaan. Maging sa ating mean sea level pressure ay wala tayong namamataan dito na anumang tropical wave. Bumababa lamang sa 1,008 hectopascals yung atmospheric pressure dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Well, dahil mas mainit ang temperatura dyan at mas balanse yung init at lamig dyan. Siyempre, yung embedded ng ITCZ ay anytime nabubuo dyan sa area na yan. So, kalimitan ang mga taga Southern Mindanao ang medyo mas mararamdaman ang lagay ng panahon dyan kung sakali. Pero sa ngayon, wala tayong namamataan. So, maging sa ating West Pacific Basin, wala naman tayong nakikitaan dito na anong anomaly. Hanggang 10% lamang na ilang mailiit ang shallow trough. Pero yung chance nga po na magiging aktibong low pressure area, gaya ng ating unang report noong January 1, ay wala talaga tayong inaasahan na may mabubuo sa ngayon. Again, may mabubuo man, typically mga Southern Hemisphere, ayun o, mayroon ng tropical wave dito, mataas na yan, invest na yan. Dito, nasa high probability development na ito. And the rest ay puro sa may bandang Southern Hemisphere ito nabubuo. Lalo na yung mga matataas na anomaly. Hindi gaya natin di sa may bandang dagat Pasipiko sa eastern sections ng ating bansa ay wala tayong masyadong namamataan. So kung diretso agad tayo sa mga multi-simulation forecast ng mga computer models, ay ganoon din ang nakikitaan natin dito. Mostly surface trap lamang at mga malawakan trap dito sa may bandang katimugang bahagi ng Southern Mindanao. And the rest, patuloy pa rin na iiral yung shear line natin at yung mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Extended forecast yan hanggang January 15 na nga po yan, Yan makikita. So, pinapaalalahanan ko lang lagi ang bahagi niya ng Eastern Samar Region at bandang Bicol Region po, mga folks. At ganon din kay SMWF, ganon din ang simulations niya. Wala tayong namamataan na namang sama ng panahon. Puro lamang mga surface trap, bunsod lamang ng pamumuo dahil sa ating shear line at dito sa may bandang southern part ng Mindanao pa rin. So wala po tayong nakikitaan dito, so wala tayong masyadong komento kung may mga mabubuong mga tropical cyclone. Dahil base nga po sa ating forecast ngayon for the month of January 2025, negative po na may inaasahan tayong bagyo na mabubuo. Hindi gaya na sinabi ni Pag-asa, 1 hanggang 8 bagyo daw ang mabubuo between January hanggang June or July ata ngayong taon. Since ang January ay malabo, may mabuo talagang bagyo niyan. So ewan ko kung ano naging basehan ni Pag-asa kung bakit meron daw mabubuo na 1 hanggang 8. So kahit isa pa yan ay negative po talaga na may mabubuo tayo. Dahil napakataas po ng atmospheric pressure natin hanggang sa may Southern Luzon. So typically magkaroon man mga dito lamang yan sa may bandang Southern Hemisphere. Pero yung babalanda sa atin sa bahagi ng Hilagang Luzon or boundary o pagitan ng Visayas, malabo dahil umaabot sa 1,012 to 1,022 hectopascals po ang atmospheric pressure sa paligid na yan. At dahil dyan ay taas na po yung above average rainfall sa may bandang Samar Region at Leyte at Bicol Region area. Yan
above average rainfall na tayo. So napakataas na ng average rainfall dyan sa may bandang Eastern Visayas at bandang Bicol region. So pinag-iingat po dahil tumataas na, ang bilis yung rapid ng pagtaas dyan. The rest naman ay mga ilang normal lang, hindi pa naman nag-above normal ang kalimitan. Dito sa may bandang Sinod Luzon, most especially dyan lamang sa may bandang ilang areas ng Cagayan Valley at bandang Surigao region sa may Eastern Mindanao. Meron din sa may bandang Zamboanga Peninsula dahil nga po dun sa yung mga nakaraan na nagkaroon tayo ng tuloy-tuloy na intertropical convergence zone na nagpang-abot sa may bandang Palawan. Dito mga normal lang ang pag-ulan o normal level pa lamang sa Palawan. Pero dito sa may bandang Zamboanga Peninsula at least umaabot na sa above average rainfall. Mga around 100 mm pataas, ganon. Pero dito maabot na ng more than 200 mm pataas ang Eastern Samar region. Lalo na sa halos buong area na yan ng Leyte at Samar region at bandang Sorsogon at Legazpi. Medyo tumataas na rin sa above average from 100 mm pataas. So kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan dyan, maaaring umabot na rin yan sa mahigit 200 mm pataas ang inaasahang accumulated above average rainfall. Sa kanluran naman, bahagyang tumataas yung drought index classification. Sa kanluran, kitang-kita po yung pinagkaiba. Kapag gantong buwan talaga, mas nagiging drier ang paligid na ito sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa. Especially Northern Luzon, tamay din ang parte ng Metro Manila, Pagitan, at bandang Mindoro at west portions ng Visayas area. So yun lamang po ang magiging classification natin so far. Diretso agad tayo sa ating earthquake monitoring. Merong mahinang pagyanig ang na-detect kaninang 8:16 AM. Mahinang pagyanig naman ito. So kung titingnan natin sa short period mula sa data feed ni PBOX, nagkaroon ng magnitude 4.3. May lalim lamang na 2 km. Yan sa northwest ng Hinuyagan, Southern Leyte. Kaya na-detect na aking seismometer sa Caloocan. Naganap ito eksakto 3:12 AM. So kung 3:12 AM ito, ano itong bandang alas 8? Malalaman po natin kung ano yung pagyanig na yan. Mga 8:16 AM. So kung titingnan natin dito, i-simulate natin mga 8:16. Ayun, dito sa may bandang southwest ng Botolan, Zambales. Magnitude 3.7 ito na may lalim na 38 km. Malamang ito yung na-detect na aking seismometer kanina. 8:15 AM. So, mga 8:15 AM po ito. Yan, medyo naramdaman dito sa Metro Manila ang mahinang pagyanig na may magnitude 3.7. Yan, 8:15 AM po yan. So, nalalaman po natin dito kasi minsan hindi siya umaabot ng magnitude 4.0. Pero nagkakaroon ng fluctuating visual sa ating seismograph. Ayan. So, nalalaman natin kung aling area yon. Yun. So, ito lamang yung malakas, pero ang mas malakas na naging pagyanig sa may bandang northwestern Hinunangan, Southern Leyte. Yan. So may mga ilang aftershocks. So medyo obserbahan po sa mga kababayan natin sa may bandang Southern Leyte ha. Medyo nagkaroon ng at least more than 3 na aftershocks dyan. After magkaroon ng magnitude 4.3 kaninang madaling araw po naganap. After nyan, wala naman sumunod sa kanya at mga minor earthquakes lamang ang mga kasunod niya. So kung bibilangin natin ang total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake data, kung pagbabasa natin yung cluster ay napakarami pa rin ang bahagi nito ng bandang Mindanao, Eastern Mindanao. Yan, mahigit sa 99 ang total earthquakes. Pero sa total earthquakes natin for the month of January 2025 ay nasa 286 total earthquakes po tayo. 275 dito is magnitude 2.0 pataas, 10 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 recorded. Ang huling magnitude 5 na naitala sa atin sa karagatan nito ng southeast ng Tarragona, Davao Oriental nung nakaraang January 5, 2025 ng alas 5:16 ito ng hapon naganap. Buti na lamang malalim-lalim siya. Then after nyan ay ang mas marami pa rin mga naitalang pagyanig ay dito pa rin sa bahagi nga po ng Mindanao region o Eastern Mindanao hanggang bandang Davao region. May git sa 99 total earthquakes. Sa parting buong Luzon naman hanggang bandang Calabarzon, sakop 70 ang total earthquakes.
So nangunguna pa rin ang bahagi nito ng bandang Eastern Visayas at Mindanao na may pinakamaraming mga pagyanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 9, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 9, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama sa ating report since kaninang umaga. Since stationary lamang na magiging makulimlim tayo dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Nodo Luzon na mas makakananas pa rin ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aparato ko mismo sa Caloocan West Grace Park at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.